Gospel reflection tayo. Holy Trinity Sunday, June 15, 2025. So, itong linggo na to Father's Day. Okay? Siyempre, alam natin si God, Father yon. So, ano yung sinabi ni Father Joel? Yung pagmamahal ng isang tatay, quiet. Okay? Quiet na pagmamahal yan. Hindi maingay. Pero ramdam mo yung pagmamahal. At ang sabi, ang tunay na pagmamahal daw ay tahimik. Okay, totoo naman yun. Totoo yun. Pero kasi yung silence can be mistaken for wrong kind of love. Na minsan ikinadidismaya ng ating mga ama. Lalo na kung tayo babae. Okay? Hindi natin alam nung aksidenteng tayo ay nakabuntis o nabuntis. Ang ating ama ang pikit matang tumanggap nung kahihiyan na yun. Dahil kasama sa ginawa mong mali, ang responsibilidad nun nakapataw sa ating mga magulang, sa nanay at sa tatay. Yun na yun. So, ba't ko nasabi yun? Kasi wala naman tayong wala namang gusto yung ating mga tatay kung di tayo maging mabuting halimbawa, mabuting example. At gusto ng ating mga tatay na makakarinig o makakabalita ng magagandang bagay tungkol sa mga anak niya. Gustong-gustong makita ng tatay yung magandang nangyari. May makita nga lang sila sa Facebook, magre-react na yan. Bisa magta-thumbs up yan, mag-heart yan, yung mga ganyan. Yun ang pinakamagandang regalo at saka syempre, respeto sa tatay. Kasi pag nag-show ka ng respeto, nag-show ka na rin ng pagmamahal. Yun na yun. At marami sa atin yung nai-involve sa hindi magandang anong dahilan kasi naghahanap ng father figure. Diba? Naghahanap ng father figure. Pero sana kung naghahanap tayo ng father figure, wag doon sa may sabi. Okay? Yun ang ng homily ko. Dahil sinabi, ang tema nito pagmamahal na committed nang hindi nangaagaw. Okay? God never forces anyone. He let us have our free choice. Kagustuhan natin yun, pero in the end, tayo accountable. So, di ba yung sinasabi nga nila sa ating mga Katoliko daw, sabi ni Father Joel Gatus, ang tanda raw ng pagmamahal sa ating mga Kristiyanong Katoliko yung Trinity. Which is totoo. Sa kayo nakita, namilit ba yung Holy Trinity? Namilit ba yan? Hindi, nag-aantay lang yan. Parang siya yung tatay na nag-aantay na bumalik yung prodigal son. Ganun yung pinaka best description ng Panginoong Diyos. Yun na yun. So, sa mga anak na gustong parangalan yung kanilang mga ama, yung kauna-unahang lalaki na nagmahal sa kanila, please be responsible. Responsible in what you do. Kasi ang tatay ang sumasalo ng dangal at karangalan ng pamilya. Although walang tatay na perpekto, pero walang tatay na hindi mahal ang anak. Minsan nga sumosobra. So, anong best? Fathers want their daughters to be the best. And also, God wants us to be the best. At kahit tayo ay makasalanan, tayo pa rin ang the best sa mata ng Diyos. So, yun lang ang ating tatandaan. Masyado kasing nagagamit yung father figure o yung father-like. Yung word na father is being used in a wrong context in today's society, which is nakakalungkot. So, yun lang po.